ang Tayabas nung panahon ng Kastila sa ating bansa ay siya yung kabisera ng lalawigan. Napakalaki pala nito, sir, no? At ikalwa sa pinakamahaba na simbahan sa buong Pilipinas. Ginawa rin pala siyang watchtower. Dito natin makikita yung mga markings ng mga gumawa ng tulay na to. Pag regular days ay may nagpipiknik dyan. Yes. Diyan sa baba. Naliliguan pa. Ang Quezon Province ay isang lalawigan sa rehiyon ng Calabarzon na kilala sa mayamang kasaysayan, kultura at likas na yaman. Bago pa man dumating ang mga Kastila, ang lugar na ito ay tinatawag na Kalilayan at pinaninirahan ng mga katutubong Pilipino tulad ng mga dumagat at iba pang mga sinaunang pamayanan. Patunay sa maunlad na pamumuhay ng mga unang nanirahan dito, ang mga natuklasang burial jars, sinaunang alahas at mga batong kabaong sa iba't ibang bahagi ng lalawigan. Noong ika-16 na siglo, dumating ang mga Kastila at sinakop ang lugar. Sa panahong ito, itinatag ang lalawigan at kalaunan ay pinangalanan nitong Tayabas. Mula sa bayang nagsilbing kabisera, naging mahalaga ang Tayabas sa agrikultura, lalo na sa pagtatanim ng nyog, gayon din sa relihiyon at pamahalaan. Bilang bahagi ng kolonyal na pamumuno ng mga Espanyol, itinayo ang maraming simbahan, tulay, at mga gusaling bato. At sa Tayabas din matatagpuan ang isa sa mga pinakamatandang simbahan sa Pilipinas. Ito ay ang Basilica of St. Michael the Archangel na mas kilala bilang Tayabas Church. Itinatag ang parokya noong 1585 ni Fray Juan de Plasencia at Fray Diego de Oropesa na may layuning palaganapin ang Kristyanismo at gawing sentro ng pananampalataya ang bayan ng Tayabas. At hindi rin kalayuan sa simbahan, matatagpuan ang isa sa mga pinakamahalagang pamanang kasaysayan ng Tayabas. Ito ay ang Puente de Malagunlong. Ito ay isa sa mga pinakamahaba at pinakamatandang tulay na bato mula sa panahon ng mga Kastila sa Pilipinas. Itinayo ito noong ika-19 na siglo gamit ang malalaking batong adobe at idinisenyo upang makayanan ng malalakas na agos ng ilog. Dahil sa kahalagang pangkasaysayan at arkitektural nito, idineklara rin ang Puente de Malagunlong bilang National Cultural Treasure. Hanggang ngayon, ito ay patuloy na nakatayo bilang tahimik na saksi sa mayamang kasaysayan ng Tayabas at ng buong lalawigan ng Quezon. Ang mga pamanang ito ay hindi lamang alaala ng nakaraan, kundi mga paalala ng ating pagkakakilanlan bilang isang bayan, mga yaman na nararapat pahalagahan, ingatan at ipagmalaki ng kasalukuyan at ng mga susunod pang henerasyon. Kaya tara, samahan niyo ako sa isang masayang paglalakbay papuntang Quezon. Okay guys, welcome back sa ating panibagong paglalakbay at pagtuklas. At nandito pa rin tayo sa may probinsya ng Quezon at sa bayan po tayo ngayon ng Tayabas. So guys, meron tayong pupuntahan dito. Napakagandang simbahan. No? Nasa harapan natin siya ngayon. At hindi ako makapaniwala na may ganito pang mga instruktura napakatagal dito sa may Quezon. No? At ito yung tsura niya guys. Ito yung kumbento. Tapos ito yung tinatawag na Tayabas. Ito yung tinatawag na Basilica ng Tayabas. Kung mapapansin natin dito guys, yung mga instruktura talagang napakatatagal na, no? So pumunta tayo dito kasi galing tayo ng Lukban at nalaman natin yung istorya ng Lukban. At ngayon, inaantay lang natin si Sir Jan, yung ating contact dito, yung historian po ng Tayabas, no? So ang sabi dito, National Historical Commission, Basilica ng Tayabas, itinatag ng mga misyonerong Franciscano 1585. So 1585 pa itong simbahan na to. At napapansin natin dito yung mga sculpture, yan o. Dito sa may labas. So mamaya papaliwanag sa atin yan ni Sir Jan na ating contact dito, no. So antayin lang natin siya. Hello Sir Jan. Opo, magandang Magandang araw. Magandang araw po. Kamusta po? Ating lahat. Opo. At welcome sa lungsod ng Tayabas. At ngayon narito tayo sa Basilica Minor ni San Miguel Arcangel, ang pinagmamalaki ng lalawigan ng Quezon na pinakamahabang simbahan sa buong Pilipinas. Isa sa pinakamahabang simbahan sa buong bansa, sa buong Pilipinas. Ito ay natatag sa supervision ng mga Pransiskanong pare at ang kasalukuyang simbahan, struktura na nakikita natin sa kasalukuyan ay ginawa o natapos noong 1855. So explore po natin yung loob ng simbahan. So guys, i-explore namin yung loob ng simbahan. Papakita namin sa inyo kung ano ba yung pwede natin makita dun sa loob, no? At ayan yung itsura guys. Napakalaki. Okay, so makikita natin doon sa passage, yung harapan ng simbahan ay unique yung aming simbahan dahil karamihan sa mga lumang simbahan na napapansin natin ay triangular yung kanyang top, yung kanyang tuktok,
Pero dito sa simbahan ng Tayabas, semicircular yung kanyang tuktok ng kanyang passage. At mapapansin natin na mayroong isang imahen doon sa tuktok. Yan ay si San Diego de Alcala, ang isa sa mga patron ng bayan ng Tayabas at santo na binevenerate ng mga Tayabasen noong pang panahon ng mga Kastila. Pala ang Pero sino po ang patron po? Si ano po? Ito pong si... Yung una, ang patron namin ay si San Diego, pero noong 1960s, binago at ginawa na naming San Miguel. Okay, si Patron San Miguel. Bali sir, napansin ko po dito, merong ano po ng National Historical Commission po, no? So yung marker, pinagkaloob ng Pambansang Komisyong Pangkasaysayan ng Pilipinas nito lamang October ng nakaraang taon, noong 2025. Pero may mas luma pang marker na-install dito noong 1978, kung hindi ako nagkakamali. So dito sa marker ay in-update ng National Historical Commission of the Philippines yung text o yung nilalamang kwento doon sa marker. Naandito yung kwento ng paglaya ng lalawigan sa mga Kastila noong August 13, 1898. At nandito na rin nakalagay yung mga continuous restoration na ginawa sa simbahang ito simula noong 1980s hanggang 2020. Updated na to. At nagpapasalamat kami sa NHCP sa pagkakaloob ng historical marker sa simbahang ito. At bukod sa historical marker, meron kaming marker din na makikita natin sa loob. Okay guys, papasok tayo dun sa loob. Meron parang isang marker doon, sabi ni Sir John. Ito naman yung marker na ipinagkaloob ng National Museum sa simbahang ito bilang pambansang yamang kultural or National Cultural Treasure of the Philippines. So sa buong lalawigan ng Quezon, parang ito lamang simbahang ito ang declared na NCT o National Cultural Treasure sa buong lalawigan ng Quezon. Okay. So ito lang pala yung yung Tayabas Church. Oo. Dahil sa kanya ang pagiging declaration para ang criteria para ma-declare ka na NCT o National Cultural Treasure, kailangan 85 to 90% ay original. Intact pa rin yung yung Yes. structure, no? So original pa to, kaya napagkalooban ng ganitong kataas na declaration. So ito pong simbahan na ito ay hindi nasira noong World War II at kaya na-preserve yung buong simbahan ng Tayabas. Nakakatuwa lang, no? Kasi na-preserve pa siya, sir, hanggang ngayon. Okay. So, ito naman yung aming paminyagan at sa mga lumang simbahan na tinayo sa panahon ng mga Kastila ay symbolic, may kahulugan kung bakit mapapansin natin nasa bukana yung kanyang paminyagan. Ang simbahan ay kumakatawan bilang cross, Kaya po mapapansin natin sa aerial shot, sa aerial view ng mga lumang simbahan ay hugis cross ang ating mga lumang simbahan. At ito ay dinisenyo para maging Christian symbol ng bawat bayan, Kaya pagpasok natin, kailangan muna nating mabinyagan, para maging bahagi tayo ng katawan ni Kristo. At ang tayo ay sumisimbolo bilang katawan ni Kristo. At ito yung mga upuan, Diyan umuupo yung mga tao na sumisimbolo bilang tayo, katawan, bahagi ng katawan ni Kristo. So, kailangan muna nating mapaminyag bago maging bahagi ng katawan ni Kristo. At explore na po natin yung buong loob ng simbahan. Tara. So guys, explore natin yung buong simbahan, no? Papasok na po kami. Yan. So ito po ay isa din sa mga pinapahalagahan naming marker. Ang marker na ito ay kwento o yung mga tao na nasa likod ng mga sakripisyo para maideklara ang simbahang ito bilang minor basilica. At ito po ang proklamasyon ay pinagkaloob sa atin noong Enero 21, 1989. Okay. At sa buong lalawigan ng Quezon, ito ang nag-iisang simbahan na tinatawag na Basilica Minor. Napakalaki pala nito, sir, no? At ikalwa, sa pinakamahaba na simbahan sa buong Pilipinas,
Marami nagtatanong bakit, di ba yung sa Taal, yun yung pinakamalaki. Malaki sa laki, ano? Pero yung haba, ay ito yung pinakamahaba. Ang haba nga niya, no? Kaya sabi rin dito, paborito rin to ng sa mga kinakasal, no, sir? Oo. Itong ano. Kasi sa sobrang haba nung kanyang aisle, yung gitna, Oo, simula doon hanggang doon. Ilang meters po yan, sir? 100 plus. 100 plus meters. Mm. Oo, ang haba, no? Then ito pala, nung panahon ng Kastila, ay may kalsada dito, no? So, nung after war, ay tinayuan na siya ng gusali. Pero intentionally, ang design niya talaga nung panahon ng Kastila, may kalsada. Oo. Ito yung palabas pa Yes. kalsada, pakaliwa pa ganun. So, sarado na siya, no? Then may imahen tayo makikita sa tuktok. Ito ay imahen ni San Miguel Arcangel. Yan. Ito to. Sa ibabaw, ano? Dito pala mapapansin natin, sir, talagang yung style ng ano niya, adobe. Yes, oo. So, ang intention kung bakit hindi siya pantay, mapapansin mo, malapad dito, middle, and pakipot na yung sa taas, ay dahil sa kanyang gravity, para pag lumindon, may mag-hold sa kanya. Oo. Then, sa buong Pilipinas, ang sumisimbolo kung bakit matataas yung mga bell tower ng ilang simbahan ay sumisimbolo to sa status ng kaunlaran ng isang bayan. Kapag mataas ang bell tower ng isang bayan, ibig sabihin maunlad na bayan nung panahon ng Kastila. Kaya mapapansin natin dito sa lalawigan ay matataas yung mga bell tower ng mga maunlad na bayan katulad ng Lokban, Tayabas, Sariaya, Lucena, Atimonan, mga bayan nung panahon ng Kastila na maunlad in terms of economic. Then ginagawa din pala siya na na watch tower, nung panahon ng Kastila for security, diyan nagkukuta din yung mga sundalong Kastila or Pilipino para bantayan yung buong pueblo o bayan ng Tayabas. Yung pala yung kwento nun, guys. Ginawa rin pala siyang watchtower noong panahon ng Kastila, no? Napasok tayo ulit ng simbahan. Yung mga painting na to, sir, original pa rin pa to? Or ano na? Ito ay kinopya from the original. Pero hindi na siya yung part ng original talaga ng panahon ng Kastila. Ito ay kinopya na lamang nung unang restoration noong 1980. Pati pala tong mga pintura, no? Kinopya rin. From the original paint. Pati yung ceiling natin, yung ceiling nung panahon ng Kastila ay tinatawag yung langit-langitan, kasi heavenly body. At wala pa namang Facebook noon, wala pa namang internet para ma-imagine kung ano itsura. Ma-visualize natin yung itsura ng sinasabing langit sa Biblia. Kaya ang ginawa ng mga praile ay inilagay sa ceiling para ma-visualize ng mga mananampalataya ano ba ang langit. Kaya tinatawag siyang langit-langit. Etong ibabaw daw, guys, ang tawag dito is langit-langitan. Sabi ni Sir John. Yung ano niyo, sir, yung sa pulpito ninyo, no? Ano pa rin po yan? Nagagamit pa rin po yan? Limited, medyo may okasyon lang, pero hindi regular. By the way, makwento ko, mapapansin mo, dito ay nag-iba yung kanyang lapad, dahil ito ay extension na lamang. Before 1850, ang simbahan ng Tayabas ay nagtatapos hanggang dito. Hanggang dito lang. Hanggang dito lang. Kaya medyo maikli, maliit. Pero pagdating ng 1850, magkakaroon ng expansion, at ito yung dinagdag. Ito yung dinagdag itong kahabaan na to. So, itong nilalakaran na natin ay dagdag na bahagi ng simbahan na dinagdag noong 1850s. Yan, guys, habang nilalakad namin dito sa may harapan, nakikita natin yung ibabaw. Ang dome naman na ating makikita ay ito ay nagpapakita ng summary ng Revelation, Book of Revelation na sinulat ni John. Ito yung presentation na ginawa sa simbahan ng Tayabas. Mapapansin natin yung 4 angels na nabanggit sa Book of Revelation at yung second coming ni Jesus Christ. So dahil may ginagawa, hindi na natin mapupuntahan muna yung unahan. So nagliligpit kasi sila ng mga decoration ng Christmas.
So ipapakita ko naman sa inyo yung natitirang original painting na pre-reserve para ma-experience natin ano ba ang feeling pag hinawakan mo yung lumang pintura ng simbahan. So itong pintura ay 1855 Ito po original. Yes, original. So yung pintura doon at pintura dito sa part na to ay original. Hindi siya kinibo to preserve nga So, pwede natin hawakan to, sir. Yes. Okay. So para siyang chalk na yung pag hinawakan natin So, yun pala yung isa sa mga natitira dito na original, no? Itong paint, pader. May pintura. So guys, yun, at hindi tayo pa pwede mag-video na matagal doon sa may loob ng simbahan dahil kailangan natin ng mga permit, no? So, yun lang yung may ipabahagi ko sa inyo na istorya. Pero, dahil nandito na tayo sa may Tayabas, so puntahan natin yung Puente de Malagonlong. So, malapit lang siya dito, no? Mga nasa around 7 minutes lang siya. So, tara, puntahan natin, no? Okay guys, nakarating na tayo dito sa Puente de Malagonlong at kasama natin si Sir Jan, no? Siya yung magkukwento sa atin dito sa istorya ng kanilang tulay, yung Puente de Malagonlong. Okay, magandang araw sa ating mga viewers. Ngayon nandito tayo sa tulay ng Malagonlong Bridge. Ito yung pinagmamalaking tourist spot dito sa lungsod ng Tayabas, At mapapansin natin, pagpasok natin dito ay sasalubong agad sa atin yung marker. So ngayon makikita natin yung marker ng tulay ng Malagonlong, At nasa taas ay yung marker ng National Historical Commission of the Philippines kung saan dineclare ito bilang historical landmark, at nasa baba naman ay yung marker ng National Museum sa declaration nila para sa mga tulay ng Tayabas. Hindi lang po yung tulay ng Malagonlong, kundi sa iba pang mga lumang tulay ng Tayabas na dineclare bilang pambansang yamang pangkalilangan o National Cultural Treasure. So ito po ang existing na longest Spanish era bridge sa buong Pilipinas, At ito ang Malagonlong Bridge. Pupuntahan natin yung marker na ginawa naman ng mga Kastila, kung saan naka-state dito kung kailan natapos, sino yung leader ng bayan nang matapos ang tulay na to. Okay. So, guys, bukod dito sa dalawang marker dito sa may harapan, is meron pa tayong makikita doon sa may gitna na isa pang marker, no? So, yun yung pupuntahan natin dito sa may itaas ng mismong itaas ng Puente de Malagonlong. So, itanong ko lang, itong kahabaan na to, ito ay highway dati, di ba, sir? Sabi po ninyo. Ito yung tinatawag natin na Calle Real, Itong Calle Real, ito yung road connection papuntang Manila, kung saan nandoon yung kabisera. So ito ang bahagi ng Calle Real na papunta naman ng Bicol area. So itong nadadaanan natin ay bahagi ng Calle Real na pangunahing highway sa Pilipinas noong panahon ng mga Kastila. Bali ito, sir, ano bang barangay na po yan? Yun nandiyan dyan sa... Okay. So tayo ay, yung nilalakaran natin ay Barangay Matiuna. Ito po. Yes, Barangay Matiuna. And then pagdating natin doon sa gitna ay papasok tayo sa Barangay Lakawan. Barangay Lakawan. So yan yung dati, sir. Yan yung highway na may tagos. Papunta po doon. Yes, doon sa pakurbang Doon ng na kalsada. yung konekta. Yes. Yun yung original Spanish road. Then noong 2003 ay ginawa naman ito, natapos itong bagong tulay na yan. Okay, ito na yung bagong tulay ng Puente de Malagonlong. Yes. Yung bagong tulay nila 2003 Yes, na 2003. naayos. Bali ito, year 2003, sir, hindi na po ito pinadaanan. Yes, after magbukas nung bagong tulay. So just imagine from 1850 hanggang 2003, dinadaanan ng tulay na to. Imagine kung gaano siya katibay, Grabe, no? Tapos ang haba niya, sir, yung tulay na to, no? Sabi niyo again na ito yung pinakamahabang tulay na existing, no? Existing. Na ngayon dito sa Pilipinas. Oo. Salamat na lang, hindi siya nasira noong World War II.
Kasi may mga lumang tulay dito sa Tayabas at sa ilang bayan ng Quezon na intentionally ay pinasabog para ma-delay yung pagdating ng mga Hapon sa Manila. Mm-mm. So ito, isa sa mga pinakamaswerte pala to, sir. Yes. Hindi Tulay. siya nasira. Hindi siya nasira, no? So kung ano, intact talaga siya. Kaya siguro talaga na-declare siya, no, as a national Cultural treasure. cultural treasure kasi yung mga ano niya, Original. original. Yan, nasa 80 to 100%, no? Yun ang nadideclare eh. Sir, ito pong ano na to, saan po ang labas niyan? Ito pong ano na to, Pagbilao. Yung bayan ng Lucena na yan. Lucena, ito. Then after nun, dagat na. Okay. Hindi naman to tumataas, sir, itong ano. Tumataas Umaapaw? yung level ng tubig kapag masama ang panahon, may bagyo. May bagyo. Pero hindi naman siguro ano dito, no? Umaabot dito. Mas hindi mataas to no, sir? Yes. Kumpara dun sa bago, pansin ko. Siguro, parang pantay lang din. Oo. So ito guys, makikita natin dito napakataas. Nakakalula siya. Ayan, no? Nakakatakot o ano, no? Sumilip, no? Kung gusto nyo magkabral, pwede dito. Kapral. Sir, napansin ko dito sa side na to, no? Meron siyang ano, parang Balcony. balcony. Ano? So, sabi ay dito nagre-relax yung mga napapadaan, ano? At yung iba naman nagsasabi na pag may kasalubong daw na malaking sasakyan, karwahe, iniipod dito. Dito sa may gilid. Yan Sabi yung guys, function niya. Eh parang, kumbaga sa EDSA, may ano, parang emergency. Pang U-turn. Oo. Parang gano'n. Pwede ka rin magkabral dito. Dito, pahingahan pala ito nung araw. Yes. Pero mapansin ko dito, sir, may mga bitak na, no? Oo. Sa kalumaan na rin siguro. Yes. From 1850, nung matapos yung tulay, ay hindi pa siya nare-restore talaga, no? Hindi Ay, pa hindi siya pa. nire-renovate o inaayos, pinapatibay. So, pero declare siya National Cultural Treasure. Dapat, ano, ano man lang, no? Mai-restore, no? Para Mapatibay. mas tumibay, Oo. yung tulay. Kasi luma na. Actually, may may crack na yung ilang mga art dito. Ay, oo, yun, no? Parang nilagyan na lang ng kawayan. Yan ba yung sinira, sir? Yung ano na yan? Yung parang kawayan na yan. Yan daw yung ano eh. Kaya ang sabi, nilagyan ng gwardiya. Itong kawayan na to, sinira daw. Nakakausap ko yung guard doon eh. Actually, hindi naman siya original. Siya ay hollow blocks na lang. Hindi siya original. Bali sir, ito, nasaan yung isang ano natin? Yung Ito marker. yung original. Ito. Sa may gilid, Ito naman guys. yung marker. Inilalagay ng mga Kastila, no, pag may natatapos silang project, ito ay paalala, ano, na sa panunungkulan ni Gobernador Silio ay dinedicate yung tulay na to, no. So natapos siya, nakalagay dito parang 1880 1886. 56. So ito guys, makikita natin dito. Kastila. Salitang Kastila siya. So Don Julian Francisco. Oo. Parang ganun. So yun dito sa may likod nito guys, ayan. Meron siyang parang patusok. Yung pinaka mismong poste. Ang laki pala na ito. Ayan oh. Grabe oh. Para mabibitawan ko yung camera. Nanginginig ako. Sir, tanong ko lang po, no? Kasi may nabalitaan ako parang mga markings dito sa ano. Saan ba natin makikita yon? Yung mga markings na yon? Yung mga markings, makikita natin sila sa ilalim ng tulay. Sa ilalim ng tulay. Sige, sir, Pupuntahan puntahan natin, no? So guys, pupuntahan natin yung ano, yung markings doon sa may pagbaba. Ayun, may hagdan doon. Pinaka markings na tinatawag, yung parang code gano'n ng mga gumawa dito sa mismong Malagunlong bridge. So guys, pababa na kami dito. Sa parang na-renovate na rin talaga siya, no? Itong area na to. Kung mapapansin natin dito, may mga tipak ng bato dito sa may right side. Pero doon sa ilalim, merong malaking isang butas na kung saan ang sabi ni sir is dito natin makikita yung
mga markings nung mga gumawa ng tulay na to. Ayan. So, ito yung unang arc na maayos nating makikita yung mga marking. Mm-mm. Grabe oh. Then, Napakatanda na talaga, no? So dito guys, makikita natin yung mga markings, no? so, pagpunta natin dito, pagpasok natin, makikita natin ay ito, mga nakaukit sa bawat bloke nung Nung adobe. So ito guys, makita natin dito. Letter J. Siguro J or P. D. Parang gano'n. Ayan. Iba-iba eh. Yes. Meron ding E. Pero nakabaliktad siya. Anong paliwanag dito, sir, sa mga ganito? Yan ay maraming mga theory na pinansin para bigyan ng explanation. Bakit nga ba may mga marking doon sa mga ilalim ng tulay? Kasi sa lahat ng mga lumang tulay dito sa Tayabas ay may mga similar marks kayong makikita na katulad nito. Unang-una na narinig ko ay ito daw ay gawa ng mga mason. Mga mason. Because of this. May markings po ang mason dito na yung katulad sa symbol nila. Oo. Nasaan nga ba ulit yun? Ito. Ayun. Ito. To. Ayan. So guys, ito. Yung simbolo ng mason. Ayan ang isa sa mga theory Oo. na sinasabi. Na, Yun. Kaso, hindi natin to pinaniwalaan dahil unang-una, ang tulay na to ay natapos noong 1850s at dumating laman ang mga mason sa Pilipinas ay 1860. Kaya tapos na yung tulay ng Malagulong tapos na. So sinong mason ang maglalagay na? Kaya imposible na mason. Then the second explanation ay ito daw ay mga ukit ng mga taong nag-ukit mismo ng adobe. At dahil yung adobe, minimina yan, galing sa mga mabubundok na area at mababatong mga lugar dito sa Tayabas or kaya batong ilog, nilalagyan nila ng tanda para sa maayos na inventory na ito yung gawa ni ganitong tao. Ayan. So yan ang ginagawa nila. Then the last explanation naman na narinig ko ay ito daw ay simbolo ng mga dasal, Yan yung mga paliwanag dito sa mga simbol na makikita nyo sa ilalim ng tulay ng Malagulong at sa iba pang mga tulay ng Tayabas. Grabe. Kung titignan natin siya, sir, talagang yung arko niya, talagang, pantay. Yes. Oo. Yan. Talagang parang nakasukat Pero ang hirap gawin yan. Paano nila na hindi bumabagsak? Yung adobe, Sa sa engineering ng panahon ng Kastila, talagang ito yung standard nila, paarko. Then yung keystone na tinatawag, ito yung makikita nating malaki. Ito malaki. Ayan. Siya yung nag-hold ng pressure, ng bigat nung nasa ibabaw. Kaya para siyang lock. Ito. Parang Para hindi siya bumigay. So siya yung lock, kaya talagang na-handle niya yung pressure sa taas. Pero paano kaya yun? Paano kaya na-eksakto na Because of this, ito ay pinakamatibay na bato na dapat inilalagay. Keystone. Keystone po ang tawag. Yes, ang tawag. Wow. Keystone. So itong gitna na to, puro po yan. Matibay na bato. Opo. Kasi yung pressure nasa kanya. Ang problema lang dito, sir, na marami mga vandals, may nag-vandals na dito, Ang gaya nito, guys, Ito talaga yung totoong markings. Pero ito, may vandals na. Ayan. So intact pa rin talaga yung mga niya. Ito, marami dito, iba-iba. May ganito. Letter V. So sinasabi nila, yung mga gumagawa ng ganito, may isang tao na gumagawa, ganun. Tapos may iba rin tao na gumagawa ng letter J, ganun.
So, sa mga bibisita dito sa Tulay ng Malagonlong, ay paalala lang na konting respeto tayo doon sa ating mga heritage structures. Katulad nito, nilagyan ng ibang markings ng Mga vandals. Ayan, no? Ayan nila, ginuhitan nila. So, respeto po natin, at mapalad tayo, nasaksihan natin yung mga ganitong structure. Pero wala po nakapagpaliwanag talaga, no? I mean, walang naitala na kung ano yung mga markings na dito. Wala. At hindi natin alam kung ano talaga yung eksaktong meaning nito. Mga markings na yan. Mm-hmm. Pakita natin sa kanila yung baba. Sige. So guys, dito naman kami, pupunta kami doon sa may pinakababa para makita natin ang buo. Mismo yung tulay ng Puente de Malagonlong. Pagbaba nga pala dito is, lang tayo, ingat-ingat lang kasi madulas. Gawa na nag-uulan dito. Isang malawak siya guys, isang malawak na parang, gubat na, pababa na gubat. Pero tingin-tingin na lang tayo kasi baka mayroong ahas. Kasi may mga dyan, baka may mga nagtatagong ahas. So ito guys, makikita natin dito, napakataas pala nito, ayan grabe. Ayan ang mismong tulay ng Malagonlong nandito sa harapan natin. So, may 5 arko siya, no? Bali ilang arko po yan, sir? 1, 2, 3, 4, 5. Bali 5. 5. So 1, 2, 3, 4. Tapos yung pang-5, yun. Yung maliit. Dahil daanan na, pababa. Parang Hindi ganun. naman. Yung elevation lang nung lupa, Okay. para maipantay siya. Para maipantay siya. Ang galing, Pero kung titignan natin dito sa camera, mukha siya maliit, pero sa harap, napakataas niya. Sobrang taas niya. Tapos dito bumabagsak yung tubig. Yan, Papunta Pag regular days, ay may nagpipiknik dyan. Yes. Diyan sa baba. Naliliguan pa. Pero hindi siya malakas na Hindi katulad ngayong malakas yung current ng tubig. Oo. Pag Yan pala, regular guys, days na walang yung mainit, yung hindi Summer. maulan, Ganun. katulad ng summer, ayan. Pwede Hindi ganun pala, kalakas pwede ang- pala dyan guys na mag-picnic dyan sa baba niyan. Kaso syempre nakakatakot. Saan sila bababa? Doon sa kabila. Sa may kabila? Oo, sa may kabila nga pala. Oo. Oo. So, yun guys, ayan, pinakita namin sa inyo ni Sir Jan yung mismong tulay yung dito sa may baba. So, Sir Jan, invite natin sila dito Oo. sa Tayabas, yung mga gustong pumunta dito. Ayan. So sa mga nagnanais po na bisitahin ang Tulay ng Malagonlong, ay open po ang ating tulay sa publiko. Lapit lang po kayo doon sa position guard doon sa entrada. Mag-register, enjoy the view of Malagonlong Bridge, and especially irespeto po natin, wag nating sirain yung mga adobe at wag nating i-vandalize yung mga ilalim ng Arcon. So Sir Jan, maraming salamat po sa mga Thank you. information na binigay niyo sa amin. Thank you very much. Salamat po. It's been a long time, but I remember it well. Just like the photo we keep on the shelf. Oh, we were young. Oh, we were young. Now 10 years have passed and we're still locked in time. I don't take for granted the years that go by. Started with a gaze, here we remain. All of the moments collected in time, perfectly bound like your hand fists in mine. Lucky to find what we're both looking for in this life. My heart is aching.